Uwi na nga mga bossing, mga idol, mga tropa, kamusta? Welcome back na naman sa ating panibagong tutorial dito lamang sa ating munting channel. Tulad ng nakita mo sa ating thumbnail, nabasa mo sa ating title, paano nga ba pigilan yung sobrang maraming ads na nagpa-pop up sa ating smartphone sa tuwing i-open natin yung ating internet data connection or yung ating wifi connection. Kapag sobrang dami na kasing nagpa-pop up na ads, pwedeng na virus na yung tinatawag na operating system ng ating smartphone at yun ang magiging dahilan para mabootlop or masira yung ating smartphone or yung ating Android phone, mga kaibigan. But before that, kung bago lamang sa ating mumunting channel, kung pwede akong makahingi sa'yo ng subscribe, yan, maraming salamat. At kung may time ka pa, kung pwede akong makahingi ng like sa'yo sa video na to, malaking tulong yan para sa ikalalago at kaunlad ng ating mumunting channel, mga kaibigan. So paano nga ba pigilan yung sobrang madaming ads na nagpa-pop up sa ating smartphone? Napakadali lang yan. Bibigyan ko kayo ng dalawang step. So ang una nating step is pupunta tayo sa ating setting ng ating smartphone, mga kaibigan. So hanapin lang natin yung setting, and then after that pupunta tayo dito sa network and internet, mga kaibigan, and then pupunta tayo dito sa VPN. Okay mga kaibigan, pupunta tayo dito sa VPN, dito sa private DNS, mga kaibigan, and then pupunta tayo dito sa, actually ang default nito is nandito sa app, naka-off ito tong select private DNS mode, mga kaibigan. So pupunta tayo dito sa private DNS provider hostname, and then ilalagay natin itong dns.adguard.com, mga kaibigan. Isasave natin yan. Malaking tulong yan para mapigilan yung pag-pop up ng maraming ads, mga kaibigan, sa ating smartphone. So ang ating pangalawang step, mga kaibigan, is napakadali lang. Pupunta ka lang sa setting. Siyempre i-open muna natin yung ating internet connection, mga tropa. Ayan, antayin natin mag-connect yan. So nakakonect na tayo sa ating wifi. Pupunta tayo sa setting ulit, mga kaibigan, and then pupunta tayo dito sa Google account, mga kaibigan, dito sa services nya. So tatap mo lang yan, mga kaibigan, and then pupunta lang tayo dito sa manage your Google account, mga kaibigan. Tatap lang natin yan, and then pupunta tayo dito sa data and privacy, mga tropa. Yan, and then scroll down mo lang, mga kaibigan, and then pupunta ka dito sa My Ad Center. Kung mababasa mo ito, My Ad Center, personalized ads on Google, mga kaibigan. Tatap mo lang yan, and then wait lang natin na mag-loading, mga kaibigan. So wait lang natin, at pupunta tayo sa setting ng ating Ad Center dito sa ating Google account, mga kaibigan. So wait lang natin yan, naglo-loading na siya, and then dito sa taas niya, mga kaibigan, dito sa personalized ads, mga kaibigan, tatap lang natin tong naka-on na yan, and then turn off lang natin yan, mga kaibigan, para hindi na tayo makareceive ng sobrang madaming ads, mga kaibigan. Then got it lang natin, then good to go na, mga kaibigan, mga tropa. And then makikita mo yung effect niyan, wala nang masyadong nagpa-pop up na mga ads sa ating Android phone, mga kaibigan. Tulad ng sinabi ko kanina, kapag sobrang dami ng ads na nagpa-pop up, pwedeng na virus na yung ating Android phone, mga kaibigan. Pero mas maganda yung una nating tinuro ko, yung unang setting kanina, mga kaibigan, yung paglalagay ng AdGuard, mga kaibigan, dito sa yan, tatap natin ulit dito sa private DNS, mga kaibigan. Ilalagay mo lang yung private DNS provider hostname, dns.adguard.com. Yan ang pinakamabisa, kaibigan. Mas mabisa yan kaysa sa pangalawa nating option, mga kaibigan. So sana may natutunan ka sa ating topic ngayon, sa ating tutorial ngayon, at sana hindi pa na virus yung operating system ng Android phone mo. So kita tayo sa ating mga susunod pang mga tutorials, mga tropa. Thank you.